naghahanap po ako ng ng makatulong ko sa pagbuhay ko sa kanila kasi po sila, wala pa naman po silang trabaho. Hindi ko Ang na nga po sinasabi sila- kasi, Arnel, ng nanay mo, matigas daw ang ulo mo, hindi ka sumusunod. Ikaw ba ang pinakamatanda? Opo. Okay. So, nung 12 ka noon, anong dahilan, bakit lumayas ka talaga? Ano yung nagtulak sa'yo? Yun nga po, parang hindi niya na po kami naiintindi. Dahil dun sa may nakasama niya na po yung lalaki. Pero yung pananakit ba sa'yo ni Mang Renato, grabe ba? Ganun ba katindi para lumayas ka? Anong ginawa niya sa'yo? Tinang po. Kada po mapasal po ako sa bahay, papagalitan ako Papagalitan ka lang, pero hindi ka naman sinasaktan. Nagsasagutan po kami, minsan po. Ano yung pinakagrabing ginawa niya sa'yo? Ano na po, sinusuntok ba ako Sinusuntok ka? Saan? Kahit saan po sa kwarto ng katao, minsan sa Bakit po. kanya sinusuntok? Yun po, pag pinagsasabihan ko po nanay ko Pag pinapagsabihan ko po siya, Pinagsasabihan mo na ano? na ayaw ko sa lalaki na yun, iwalayan niya. Mm. Pero ayaw niya po, Bakit ba ayaw mo kay Mang Renato muna? ayaw ko po kasi lasenggo po kasi. Ayaw mo dahil lasenggo. Gaano ba Bukod siya doon, kadalas uminom? Ayun, gaano daw kadalas uminom, sabi ni Ateng? Hindi po, halos araw-araw yun. Araw-araw. Madalas Eh nga. kung umi-extra lang, Madalas. Aling Enacita, kung umi-extra lang po siya sa pagko-construction, hindi naman po yun araw-araw. So, wag na po ninyong pagtakpan. Saan po kumukuha ng pang-inom si Mang Renato? Eh, di sa inyo din po. Uulitin ko, sa tinagal namin dito, magtatatlong taon na kami, alam ko na kung magkano ang presyo ng lapad. 60 yon, di ba? Ang bilog, alam ko na rin ang presyo. Ang pulang kabayo, alam ko na rin ang presyo. So, yung binabayad doon sa isang araw na kada inom ni Mang Renato, uulitin ko, pwede mo siyang iitsapwera sa buhay mo at yung 50 hanggang 100 na ibibigay mo kay Mang Renato, pwede mong ibigay yun sa kapitbahay, bantayan na lang ang mga anak mo habang naglalaba ka. So tama at valid yung nararamdaman ng mga anak po ninyo. Di ba ako nagbibigay sa kanya ng pang-inom? Pinapainom lang po siya ng mga kakilala niya. Talagang merong lusot. Kasi nga po iniisip ko, Gano'n naman pala. Oh, so ang sisihin natin, yung nagpapainom na kapitbahay. So, hindi ba rin dapat naisip ni Mang Renato na hindi siya dapat maglasing araw-araw? Ano daw pong dahilan? Bakit siya naglalasing? Arnel, alam mo? Hindi ko po alam sa kanya. Bakit siya daw naglalasing? Aling Enacita, may problema ba? Anong ano? ayun lang po ang libangan niya pag wala siyang Libangan trabaho. niya! Para naman nalilibang. Baka naman bore. Bakit hindi na lang po siya magyoyo kung naglilibang, gusto niya maglibang? Oh. Pinagsabihan ko po siya. Oh, eh kung hindi po kayo sinusunod, di ibig sabihin hindi po kayo mahal. Kasi kung mahal po kayo, abay dapat sinusunod niya kayo. Kasi kung pinapahalagahan niya yung relasyon ninyo, dapat sinusunod kayo. Oh. Eh para ngayon, ang lumalabas, ang sinasabi nung ni Arnel ay lumalabas na kinukonsinti nga po ninyo si Mang Renato. Nag-uusap po kami. Tapos ang sagot niya po sa akin, wag ko daw po siyang biglayin sa pagtanggal ng misyon niya dahil matatanggal niya naman po yun. Okay. Alam po ninyo yung sinuntok si Arnel. Hindi po. Okay. Bakit hindi mo sinabi sa nanay mo yun? Hindi ko, sabi dito ko lang po sa nanay para malaman. Ilang beses ka bang sinaktan? Pag pupunta ako, hindi Marami? Hindi naman po marami. Hindi naman masyadong madami. Okay. Yung mga kapatid din ba niya? Sinasaktan din ba yung mga kapatid mo? Hindi ko pa alam. Hindi mo rin Wala alam. siya. Bago ka umalis. Sinasaktan niya. Nung bago ka umalis. Isa lang po ako umuwi sa bahay. Okay. Bakit mo nasabi na
Mula nung lumayas ka nung 12 years old ka hanggang ngayon, 19 ka na, di ba? Bakit sinasabi mo ayaw mong bumalik sa bahay ninyo? Mas mahal niya pa po yung lalaki niya kaysa sa amin eh. Kaysa sa amin ano. Kung kunwari, ipagpalagay natin na ang piliin ni Aling Enesita ay kayo at maalis si Mang Renato sa buhay niya, matutulungan mo ba ang nanay mo? Magsisipag ka ba? Opo, kung iwanan niya po yung lalaki, uwi po ako sa kanya. Yung Mang Renato ba, nakita mo na nagpakita man lang na parang niligawan kayo, magkakapatid? Inamo ba kayo? Kinilala ba kayo? Hindi po. Hindi. So, nung dumating siya, paano nyo siya, paanong sabi ni nanay, sino siya? Ha? Sinabi ba niya na tatay nyo na yon? Ano? Hindi na. Nagulat lang din kayo? Opo. Nagulat nga talaga Aling Enesita. Hindi niyo ba siya nakita nung nanliligaw siya sa nanay niyo? Kasi mahigit Oo, dalawang dalawang taon daw nagligawan. Hindi Oo, niyo hindi siya nakikita nakikita. dumadalaw? Hindi po, lagi po kasi ako nasa barkada niya. Ay, may problema ka rin pala, Arnel. Mahina nga ang signal sa bahay nyo. Hindi uso ang pag-uusap. At saka hindi ba, Arnel, parang ikaw na nga ang pinakamatanda sa inyong magkakapatid. Wala na nga yung tatay Wala- nila. wala So, na parang nga ikaw tatay yung ninyo. inaasahan. Sabagay, 12 years old siya nun, ano? Oo eh. So, wala ngang signal. Oo, walang Oo, signal. sa ano pa ba naman ang maasahan natin? Naku mga kasawsawan, paano ba ito? Parehong hindi magkaintindihan ng mag-ina na ito. Ano bang gagawin natin? Mga kasawsawan, eto na lang. Tatarungin ko na lang kayo. Malungkot ang ating kwento. Isang anak na naglayas. 7 taon na ang nakararaan at ngayon nga lang muli sila nagkaharap ng kanyang nanay na nasa pula naman. Sa tingin nyo, valid ba ang reason ng kanyang pag-alis? At sa tingin nyo rin ba, si nanay ba ay tama lang din ang ginawa na nagpasok ng ibang lalaki nga sa kanyang pamilya? Abay, medyo mahirap dahil ang lungkot nga ng kanilang kwento. Pero kailangan yung bumoto. Go! Aba, Chang! Mukhang ang sinasabi ng ating mga kasawsawan, naiintindihan nila na nga medyo mas bongga ang ating anak na nasa puti. Kasi nga parang ang sinasabi nila, 12 years old lang siya noon eh. Kung merong dapat talagang naggagabay, ay etong si nanay na nasa pula na mukhang sa tingin ng ating mga kasawsawan ay medyo nagkulang nga dahil masyadong natutok naman ang kanyang pansin sa pagtatrabaho. Yan ang ating boto, Hans. Totoo nga ba ang mga paratang ni Arnel laban sa kanya? At ikaw nga ba ang dahilan kung bakit siya naglayas ang isa pa niyang kapatid? Oras na para may pagtanggol naman niya ang kanyang sarili. Narito po si Mang Renato Abuan. Pasok! Mang Renato, marami pong mga sinasabing problema po sa inyo. Di umano, kayo'y umiinom gabi-gabi. At kayo daw po'y umi-extra-extra lang sa pagtatrabaho. 2 bata na po ang nawawala nang dahil di umano daw po sa inyo. Ano po ba ang katotohanan? Sa akin po, bilang isang pintor, natural lang sigurong umiinom pagka Sabado ng... Sabi nila kasi pagkatapos mo daw magpintura, para iinom ng gin bulag. Bilang pintor. Hindi naman araw-araw. Hindi naman po araw-araw, kada Sabado lang. Okay. Medyo mabigat po itong tatanungin ko ha, Mang Renato. Napagbuhatan po ba ninyo ng kamay ang mga anak ni Aling Enesita? Yung totoo lamang po. Sa akin, hindi naman bilang... Hindi ano ko naman. lang naman sa Hindi po. kanila, pananakot. So wala pong katotohanan na sinuntok nyo si Arnel? Kahit minsan di ko ginawa yun. Hindi po ninyo sinaktan? Hindi. Dahil yung bata na yan, para maghiwalay lang kami, gumagawa siya ng paraan. So hindi po totoong sinuntok ninyo? Hindi ho.
So, hindi rin po ninyo sinasaktan ng ibang anak ni Aling Enesita? Hindi ko pinangarap yun. Pag nalalasing po kayo, hindi po? Hindi, Oh, nagaan hindi ang naman pagkuntulad. pala. So baka naman din ang nangyayari ay pakiramdam lang talaga ni Arnel ay hindi niya siguro marahil gusto na magkaroon pa ng isang ama. O baka naman si Mang Renato ang nagsisinungaling. Hihimayin natin yan. Babalik po ang Face to Face. Tapos, ito naman itong Arnel, matigas din pala ang ulo. Eh, anong ginawa mo? Saan ka? Sa lakwatsa? Sa barkada mo? Ote? Yun lang po. Ote? Mainit nga ulo ni ate, nga? Facebook sausawa na mga kapatid. Lilibet Mendoza Ginto. Hi, Chang Ami. Saludo ako talaga. May naisalba na naman kayong dalawang pamilya. Ang ganda ng pakiramdam pag may nakikita tayong nalulutas na mga problema. Mabuhay kayong lahat. Hello sa Tio Tagapayo, lalo na kay Father. Ginagamit kayong lahat ni Lord. Mabuhay po kayo. Ang sabi naman po ni Mang Renato, hindi daw niya pinangarap na saktan ng mga bata kahit Sabado lang kayo umiinom. Hindi naman gabi-gabi. Hindi naman po Hindi naman po araw-araw. gabi-gabi. Nung pong niligawan ninyo si Aling Enesita, nasabi po niya na may anak siya. Nasasabi niya nga pong may anak siya, pero kasi ako, bira lang din pumunta sa kanya. Bihira lang po kayo. Bihira lang. Eh sabi niya, halos isang taon daw po kayo nanligaw. Simula ko sa linigaw noong 2005. Ngayon, Oh, nung ba? Matras pa. Kanina, 2008 lang. sa Malao na tumagal, nung 2010, doon kami nagsama na. So, nung nagsama po kayo, nakita niyo yung mga bata, kinausap po ba ninyo yung mga bata? Sa ang lagi ko lang nakikita... Ano pong pakilala itong niyo sa mga Arnel. bata? Ano pong pakilala niyo sa mga bata? Paano po ako makapagpakilala kay Arnel na laging wala? So, gano'n na po kayo katagal na nakatira doon, Mang Renato? Mga lampas na isang taon. Okay. Sa lagpas na isang taon na yun, minsan hindi niyo nakita si Arnel? Bibira nga po siya umuwi. Ipagpalagay po natin, may isang araw, nagkita kayo. Nagkasalubong kayo doon sa bahay. Arnel, ako si Renato. Ako ang bagong ama ng bahay na ito. Kamusta ka? Nagpakilala ba kayo? Sa akin, maraming beses na yan. Pero ginagawa niya para siyang... Umiiwas. Decide sa kanya. Kasi nga po, ayaw niya na makita na may kasama kayo. So, ang dapat pong nagtulay niyan, kayo po. Dapat po, binigyan niyo ng oras kahit linggo, hindi kayo tumanggap ng labada, nakausap niyo man lang si Arnel, at ipinaliwanag po ninyo kasi siya po ang panganay ninyo. So, Mang Renato, umabot po sa punto na nagkainisan kayo